Hi everyone! Ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad. At sa video na to, medyo seryoso tayo. Dahil meron akong gustong ibahagi sa inyo yung saloobin ko tungkol dito sa pagre-review ng technology. So wala mo tayong i-review na tech dito today. Gusto ko lang talaga maglabas ng sama ng loob. Dahil alam niyo ba sa channel na to, ang goal natin, nung ginawa ko tong channel na to, makatulong sa mga kapwa consumers. Never naging goal dito sa channel na to yung magpayaman. Kung yumaman man ako habang tinutulungan ko kayo, kung magkaroon ako ng pera, bonus na lang yun. Dahil ang pinaka-goal ko talaga is makatulong sa education ng mga Pinoy pagdating sa technology at hindi malinlang ng mga brands pag nagpo-promote sila. And alam talaga natin dapat kung ano yung mga bibilhin natin, ano yung tama na value para sa pera natin. And para sa mga nakausap ko na, naka-interact ko, alam nyo yan. Alam nyo na talagang hanggat kaya kong tumutulong ako. Yung hundreds of messages na nare-receive ko sa Facebook page ko, ako mismo ang nagre-reply. Wala po akong moderator. Ako. Sinusubukan kong makatulong, and dahil nga medyo marami-rami na ang nagme-message sa akin, gumawa pa ako ng Facebook group na Tech Tambayan kung saan pwede mag-interact lahat, mag-share, magbahagi ng opinion, mag-share ng experience ng mga reviews about sa tech na nabili nila, kung maganda nga ba or hindi, para makapili tayo ng mga produkto na maganda at sulit at hindi masasayang yung pera natin. Now with that said, marami sa inyo na namulat na ang mata and meron ng awareness kung ano yung tama sa mali na tech review na dapat may pros and cons, di ba? And natural lang din na ibabangga nyo ako dun sa tao na malakas mag-promote. So it doesn't mean na tahasan or actively ko talaga or directly ko talagang binabangga itong taong to. Kataon lang na iba yung estilo namin, siya purely promotion. I can say that with a straight face, guys, na hindi na po review ang ginagawa niya, it's purely promotion. Talagang pinopromote niya kung ano yung produkto na magbigay sa kanya na magandang halaga ng pera. No, bago mag-react yung kampo niya, lalo na yung partner niya, wala po akong binabanggit na pangalan dito. So kung magre-react kayo, ibig sabihin ba niyan, guilty kayo? But anyway, hindi talaga ito yung gusto kong mangyari, yung makaaway sila, magkaroon ng kaaway dito sa tech community. This is a very small community, guys, dito sa Philippines. Pero ang problema, guys, napakalaki ng reach ng influencer na to. Kaya nadidismaya ako ng todo dahil instead of using his reach para matulungan yung mga kapwa Pinoy natin, ginagamit niya lang yung reach niya para magpayaman palalo. Hindi pa ba sapat yung kinikita mo as an influencer para magtuloy-tuloy pa rin sa estilo mo na bulok na? Sobrang proud pa ng taong to na mag-post sa social media na nakapunta siya sa ibang bansa na hindi nangi-scam dahil kinakalaban niya yung isang scammer. Pero hindi ba niya alam na yung panloloko niya sa kapwa Pinoy, sa mga consumers, sa pagsabi na napakaganda ng isang phone na to pero basura pala yung specs, isang form na yon ng pangi-scam kasi pinopromote mo yung isang produkto na napaka-low quality and napaka-overpriced para lang maibenta, para lang mabayaran ka ng brand. Now guys, sinasabi ko na agad sa inyo, this is not a fight that I will win. Most likely, mawawalan ako ng mga brand offers locally dahil napakalakas ng tao na to sa mga other PR and other brands dito. But that is fine with me. Siyempre, yung mga big brands, mas pipiliin siya over me. Sino lang ba si Pinoy Tech Dad, di ba? Pero wala na akong pakialam doon, guys. Hahanap tayo ng paraan para makapag-review ng mga phones na hindi ako mabibigyan. Ang importante, maiparating natin yung message na to. Napakalaki mong influencer. Gawin mo yung tama. Tulungan mo yung kapwa Pinoy natin sa pagpili ng produkto na tama at maganda yung value. Huwag mo na silang lokohin. Mas malala pa sa pangi-scam yung ginagawa mo kasi ang tina-target mo, yung mga kapwa Pinoy natin na hindi maalam sa tech, you are taking advantage of them. Yung mga uneducated sa technology. Sasabihin mo sobrang ganda. Siyempre, maniniwala naman agad yung iba. Yung mga nasa probinsya, yung mga nakakapanood ng videos mo na walang idea na merong legit na tech reviewers dito sa Pilipinas kasi mas pinili nila yung video mo and mas pinupush ni YouTube dahil komedyante ka. Na wala akong problema sa estilo mo na ini-inject mo ng comedy yung videos mo. Pero sana kalakip ng comedy, ilagay mo rin yung honest truth about the products that you review. No, wala naman kami magagawa kaming small tech reviewers
Dahil napakalaki na ng reach mo, napakalaki ng channel mo, napakalaki ng following mo. Ang dasal lang namin or ang request lang namin, at least ako, pero marami rin sa tech community, ang galit na galit sa'yo. Dahil hindi ka nagsasabi ng totoo, dahil masyado ka nang nagpo-promote lang at hindi ka na nagre-review. Nagbebenta ka na lang. Kung sino ang pinakamalaki yung bayad, yun na lang ang pinopromote mo. Paano naman yung mga viewers mo na umaasa sa'yo na sabihin yung totoo tungkol sa mga phones na nire-review mo? Nakakadismaya lang talaga na merong ganito, napakalaking influencer, napakarami ng pera, pwede naman siyang bumili ng mga phones na i-review niya at maging honest sa mga sasabihin sa inyo. Pero pinili niya pa rin na suportahan yung brand na nagbayad ng malaki. So sana may pagbabagong mangyari. I'm sure aawayan na naman ako dito ng mga fans niya na hinihila ko daw siya pababa. Again, napaka-imposible po nun. Maliit lang po ako na YouTuber. Anyway, sa mga supporters ko naman, wag po natin siya patulan. Ang gawin po natin, imulat natin yung mga ibang viewers niya na hindi maalam sa tech. Turuan natin sila ng tama. At i-recommend natin yung mga tech reviewers na nagsasabi ng totoo, ng pros and cons. Para sa mga nanood, salamat po sa suporta nyo. Paalam.